Michelle D. at Rian Ramos nagpahayag na ng kanilang side hinggil sa nasabi nga pong issue or ang scandal na kanilang kinasasangkutan. Well, mamaya na po natin ihayag ang skandal. Narito po ang naging pahayag ni na Michelle D. at Rian Ramos. Naglabas na ng statement ang kampo ni na Michelle D. at Rian Ramos hinggil sa kinakaharap nilang issue. Nagpadala ng statement ang legal counsel ni na Michelle D. at Rian Ramos sa The Philippine Star at narito ang nakasaad. Our clients have not received a copy of the complaint allegedly filed against them before the NBI. They will answer as soon they receive the copy of said complaint. As far as our client is concerned, there is no incident of illegal detention happened as Mr. Baro was a resident of the condo being the driver of Rian. The last incident of our clients with Mr. Baro was when Michelle D. filed a criminal case for qualified theft against him which he admitted and he even returned some of the items to Michelle. Thus, our clients cannot think of any reason for initiating this complaint but a leverage and vindictive suit to set the qualified theft case. Yan ang naging pahayag ni Attorney Maggie Abraham Garduque. At narito na nga po ang kwento na kung saan ay mababasa din sa Reddit. Well, January 17, presahan umanong kinaladkad ni na Michelle D. Rian Ramos, Samantha Panlilio at dalawang bodyguard ang driver na si alias Totoy sa kondo ni Rian upang bugbugin dahil sa umano'y hinihinalang siyang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong litrato umano. Sa laysay ni Totoy, wala umano sa kanya ang angpaw at hindi niya ito ninakaw. Makailang beses umano siyang binugbog ng mga bodyguard, maging si Rian at Michelle ay binugbog umano siya. 3 araw siyang paulit-ulit na binubugbog at ikinulong ni Rian at Michelle sa nasabing kondo. Tumalon siya mula sa 39th floor ng kondo kung saan nakakapit siya sa isang lubid pababa ng 25th floor. Matapos na bumaba sa ground floor ay nakaabang na umano ang manager ng kondo at ang mga bodyguard dahil sa narinig umano niyang tatapusin na ng mga bodyguard ang buhay niya. January 19, dinala sa pulisya si Totoy ni Rian at Michelle dahil umano sa pagnanakaw niya. Pinakawalan siya at na-dismiss ang kaso dahil walang pagpapatunay na siya talaga ang nagnakaw ng angpaw. January 28, ngayong araw nagsampa ng kaso si alias Totoy kay na Michelle D., Rian Ramos, Samantha Panlilio, 2 bodyguard at 2 PNP. Wala pang sagot ang mga inaakusahan sa sinampang kaso sa kanila. Nasa una nga ay ipinahayag natin na wala pa nga daw natatanggap ang nasabi nga pong mga aktres. At mula kay pambansang marites na si Sian Gasa, tila inelaborate niya kung ano nga ba ang mga nasa angpaw o ang mga photo na nandoon. Ayon kay Sian Gasa, blind item for number 1 beauty queen. Yung katriple ni beauty queen starts with letter S and letter R. Bale nakapatong si R kay S habang nakaupo si beauty queen sa mukha ni S tapos magka-holding hands naman si R and beauty queen. Para bang kumakanta ng blank. One time sa isang party, high na high si S. Nakwento niya sa mga kasama niya yung triple adventure with jowa and pageant winner kaya nakarating sa akin, si Yan Gasa. Kapag yung beauty queen kumakain ng blank-blank ng isang artista, does it make her a bisexual or tomboy? O pwede namang kumakain kahit straight, si Yan Gasa. Tila ito ang reason kung bakit matindi ang paghahanap nila sa nasabing angpaw. Anyway, kanya-kanya ng opinyon ng mga netizen. Siyempre, sa mga paborito ang mga artistang ito ay ipinagtaranggol sila. Marami rin naman ang naawa sa nasabing driver. Pero ano nga ba talaga ang nilalaman ng angpaw na ito? Yan ang ating showbiz snob update. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.